Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 41, subukan at parusahan ako. Pinapalibutan mo kami, dalawang babae. Kung pumayag ka at titigil, kahit sino ang manalo o matalo, kapag lumabas tayo, makukuha mo lahat ang mga sandata ng Holy King, ano sa tingin mo? Mengqing at Tang Yuyo, alam na alam mo na ang Tian Clan ay nagpaplano laban sa kanila. Alam nilang kailangan nilang gumawa ng paraan para makumbinsi ang apat na miyembro ng Tian Clan. Malamang ay may pinangako sa kanila si Tian Qiyong para sa kanilang paligid. Sa makatuwid, ginamit din ni Mengqing ang parehong paraan, dahil ang mga taong ito ay nagmamalasakit sa kanilang sariling mga personal na interes higit sa lahat. Ang Tian Clan ay malamang na hindi makapag-alok sa kanila ng mga sandata ng Holy King. Gaya ng inaasahan, kumislap ang kanilang mga mata. Talaga? Tanong ng isang Supreme Holy King. Siyempre, ito ay isang pangako. Sabi ni Mengqing. Ang kanyang singsing ay kumikinang at lumitaw ang isang sandata ng Holy King. Ang kataas-taasang Holy King ay agad na tumalon, ngunit si Mengqing ay hindi tanga, alam niyang susubukan niyang nakawin ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling tumalon siya, naalala niya ang sandata ng Holy King. Kung gusto mo itong sandata, maibibigay ko sa iyo kapag lalabas tayo. Kung hindi mo tatanggapin, wala kang mapapala. Wala akong pakialam, kaya ko pang isuko ang pagsusulit. Deklara ni Mengqing. Ang Supreme Holy King ay mukhang nag-iisip, na sumulyap sa iba. Sige, tanggap namin. Hindi ka namin kinukulong, pero 7 lang ang bukas na posisyon, anong gagawin natin? Tanong ng Supreme Holy King kay Mengqing. Marahan at malumanay nang umiti si Mengqing at walang pakialam na sinabi. Napakadali. Talunin ng 4 na tao at may natitira pang 7 tao. Sabi ni Mengqing, kumaway sa 4 na miyembro ng Tian Clan. Ang ekspresyon ng 4 na miyembro ng Tian Clan ay nagbago ng husto, at sila ay tumalon. Saan ka pupunta? Sabi ng 5 Supreme Holy King. Para sa mga sandata ng Holy King, handa silang gawin ang lahat. Kahit na mayroon lamang silang lakas ng Huang Qi layer doon, mas may karanasan sila at mas matapang sila, kaya nagkaroon sila ng kalamangan. Mukhang kinakabahan si Tian Qiyong, kumuha siya ng anteng-anteng at sinimulang sulatan ito ng mga bagay. Hindi kayang bigyan ni Lin Feng si Tian Qiyong ng ganoong pagkakataon. Itinaas niya ang kaliwang kamay at naglabas ng bawal na lakas. Naglabas siya ng sumisipsip ng lakas gamit ang kanyang kanang kamay, at ang anteng-anteng ay kinaladkad patungo sa kanya. Tian Qiyong ay lubhang nagbago. Gusto niyang bawiin ang anteng-anteng, ngunit pinigilan siya ni Zuan Yuanmo na gawin iyon. Hindi ka maaaring lumaban sa panahon ng pagsusulit. Sabi ni Zuan Yuanmo. Naikuyom ni Tian Qiyong ang kanyang mga kamao at galit na tumingin kay Lin Feng. Tiningnan ni Lin Feng ang anteng-anteng at kung ano ang nakasulat dito. Ay pangako mong bibigyan sila ng tig-iisang sandata ng Holy King kung papalibutan nila ang mga babae. Hehe, Tian Qiyong, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa pagsusulit. Sabi ni Lin Feng. Binura niya ang nakasulat sa talisman at ibinalik kay Tian Qiyong, malamig na ngumiti. Umiling si Tian Qiyong. Lumitaw ang apoy at nawala ang anteng-anteng. Ang pag-alala sa nangyari ay hindi nangangahulugan na makakapaghiganti ka. Bulong ni Tian Qiyong, malamig na ngumiti. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zuan Yuanmo. Sumuko na kami. Sige, tapos na ang pagsusulit. Sigaw ni Zuan Yuanmo nang marinig niya si Tian Qiyong. Ang deployment spell ay nawala. Nang mawala ang deployment spell, naglabas si Lin Feng ng ipinagbabawal na lakas sa paligid ng kanyang mga asawa, at dinala sila sa kanya. Nag-aalala si Lin Feng na sasalakayin sila ni Tian Qiyong at ng kanyang mga tao. Nabawi din ng Supreme Holy Kings ang lakas ng Supreme Holy King layer. Hindi nila pinansin si Lin Feng. Deal tayo. Ngayon, ibigay mo sa amin ang mga sandata ng Holy King. Sabi ng leader ng grupo, nakatingin kay Mengqing. Tumiti si Mengqing at tumingin kay Lin Feng. Tumango si Lin Feng. Binigyan niya ng tig-isang singsing ang 5 cultivator. Ito ang mga sandata ng inyong Holy King. Sabi ni Lin Feng sa 5 cultivator. Kinuha ng 5 cultivator ang kanilang mga sandata at tumingin sa singsing ni Lin Feng. Hindi sapat ang isa, tama. Malamig na sabi ng lalaki. Tinapunan niya ng mata ko na tingin ang singsing ni Lin Feng. Kumunat ang noo ni Lin Feng at walang pakialam na sinabi. Ano pa ang gusto mo? Bigyan mo kami ng tig-isa at hindi na kami manggugulo. Kung hindi, ibigay sa amin ang iyong mga babae. Sagot ng lalaki, na nakatitig kay Mengqing at Tang Yuyo, na nakatingin sa kanilang mga figura. Napakaganda ng mga katawan nila, at malamang na matagal nang walang babae ang lalaking iyon. Hindi natakot ang 5 Supreme Holy Kings dahil magkasama sila. Kahit na si Lin Feng ay isang half-holy emperor, 5 Supreme Holy Kings na magkasama ay dapat na mas malakas, kaya naglakas loob silang kumilos. Galit na galit si Lin Feng. Lalo na nang pinag-usapan ng mga lalaking iyon ang tungkol sa kanyang mga asawa, muli. Tumingon si Lin Feng kay Zuan Yuanmo at sinabi, papatayin ko ang 5 taong iyon. Huwag mo akong sisihin. Hindi ikaw.
Nang marinig ni Zuan Yuan mo si Lin Feng, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Nagsimula siyang magsalita, ngunit huli na ang lahat. Si Lin Feng ay umatake na. Nang makita ng 5 cultivator ang pag-atake ni Lin Feng, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Itinaas nila ang mga sandata ng Holy King na ibinigay ni Lin Feng sa kanila upang gumanti. Paanong ang mga gamit ni Lin Feng ay napakadaling nakawin. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kaliwang kamay at naglabas ng ipinagbabawal na lakas, sumisipsip ng lakas na pumapaligid sa mga taong iyon. Namutla ang kanilang mga mukha. Iligtas mo ang aming buhay, guro. Nagkamali kami. Pakiusap, guro, patawarin mo kami. Hindi namin gusto ang mga armas. Ang mga lalaki ay nagsusumamo, nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pagpapakawalan ng ipinagbabawal na lakas. Nakapalibot sa kanila ang sumisipsip ng lakas, at napaluhod sila, nawala ang kanilang chi. Naging mga walang kwentang piraso ng basura. Nakatingin ka ng sakam sa aking mga sandata at sa aking mga babae, paano kita mapapatawad? Nanumpa si Lin Feng. Itinaas niya ang kaliwang kamay at kumislap ang mga puting ilaw. 5 bakas ng dugo ang tumalsik, at ang 5 cultivator ay namatay. May mga matako silang mata sa mga babae ni Lin Feng, at pinatay sila ni Lin Feng. Ito ay isang paraan upang bigyan ng babala ang lahat na kung sila ay maglakas loob na tumingin sa kanyang mga babae, sila ay mamamatay. Hawak ni Lin Feng ang kanyang God Sword, tumutulo ang dugo mula rito. Huminga siya ng malalim at hindi pinansin ang mga bangkay sa lupa. Mo Feng, ikaw. Galit na galit si Zuan Yuan mo. Ang pagrekro ng mga disipulo para sa God Sect ay hindi madali, at pinatay sila ni Lin Feng. Master Zuan Yuan, pinatay ni Mo Feng ang ilan sa ating mga tao. Grabeng pagkakasala yan. Sabi ni Tian Qiyong, malamig na ngumiti. Talaga. Master Zuan Yuan, hindi nakikinig si Mo Feng sa iyong mga utos. Hindi mo siya mapapatawad. Kaya niyang patayin ang mga kapwa niya disipulo. Sumali si Prinsipe Nan. Sinusubukan nilang dalawa na galitin si Zuan Yuan mo. Mo Feng, ano ang masasabi mo? Galit na sabi ni Zuan Yuan mo. Umiling si Lin Feng at walang pakialam na sinabi. Sa pinakamasamang kaso, makakaalis ako sa God Sect. Kung gusto mo akong parusahan, subukan mo rin. Nagmamalaki si Lin Feng. Maraming tao ang nagulat sa sagot niya. Maaari mong subukan. Napakayabang. Nagsimulang umikot ang mukha ni Zuan Yuan mo sa ilang kulay. Sige, paparusahan kita, tingnan natin kung ano ang balak mong gawin. Galit na galit niyang sigaw. Si Lin Feng ay masyadong walang malasakit at mayabang para sa kanya. Zuan Yuan mo, kung susubukan mo at parusahan siya, papatayin kita. Walang pakialam na sambit ng isang tao. Narinig siya ng lahat. Sino ang nang-ahas na sabihing papatayin nila si Zuan Yuan mo? Lahat ay nagtaas ng ulo at namangha nang makita kung sino ang nagsalita. Nakita ni Zuan Yuan mo si Bodhidharma na tumayo, at mukhang nag-aalala. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao ng may paggalang. Master Bodhidharma, ikaw. Gustong itanong ni Zuan Yuan mo kung ano ang ibig sabihin ni Bodhidharma, ngunit natatakot siyang magsalita. Tumingin si Bodhidharma kay Lin Feng nang may pagkaaliw at nagtanong. Munting bata, ano ang pangalan mo? Lahat ay tumingin kay Lin Feng, alam niyang itinago niya ang kanyang tunay na pangalan. Tumingin si Lin Feng kay Bodhidharma, nagulat siya at hindi alam kung ano ang sasabihin sa una, ngunit sumagot pa rin siya. Ang pangalan ko ay Lin Feng. Kinuyam ang kanyang kamao. Buong pusong tumawa si Bodhidharma. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, at pinalibutan ng itim na chi si Lin Feng. Tinitigan ni Zuan Yuan mo si Bodhidharma. Master Bodhidharma, ikaw. Nauutan niyang sabi. Sinulyapan ni Bodhidharma si Zuan Yuan mo at ang iba pa. Nang makita niyang nagulat ang lahat, mahinahon niyang sinabi. Lin Feng, simula ngayon, disipulo ko na kayo. Phew. Magulo ang buhok ng lahat. Ang walang kapantay na martial god, ikalaklat. Kabanata 42, ang punong disipolo ni Bodhidharma. Master Bodhidharma, ikaw. Nang marinig ni Zuan Yuan mo si Bodhidharma, siya ay namangha. Kinuha ni Bodhidharma si Lin Feng bilang isang disipulo. Si Bodhidharma ay ang elder ni Zuan Yuan mo, at siya rin ang guro ni Zuan Yuan mo. Kung si Lin Feng ay naging disipulo ni Bodhidharma, nangangahulugan ito na sina Zuan Yuan mo at Lin Feng ay magiging kapwa-disipulo. Maiisip ng isa kung ano ang ibig sabihin nito para kay Prinsipe Nan at Tian Qiyong. 3,000 taon na akong cultivator. Naalala ko noong cultivator pa ako ng Chi Layer. Umusad ako ng hakbang-hakbang. Nagsasanay ako ng paglilinang ng demonyo. Ang paglilinang ng demonyo ang aking landas. Madalas na itinuturing ng mga tao na kakaiba ang paglilinang ng demonyo. Never pa akong nag-recruit ng disciples sa buhay ko. Ngayon, nandito na si Lin Feng, ibig sabihin, siya rin ang una kong disipulo. Maaari rin siyang ituring bilang isang punong disipulo. Ipinahayag ni Bodhidharma. Napailing ang lahat. Punong disipulo. Ang punong disipulo ni Bodhidharma. Isang hindi kapanipaniwalang pamagat.
Naikuyom ni na Tian Qiyong at Prinsipe Nan ang kanilang mga kamao. Gusto nilang punatan ang laman at kalamnan ni Lin Fang. Si Lin Fang ay namangha. Si Bodhidharma ay napakalakas. Maging si Zuan Yuan Mo ay tumingin sa kanya ng may paghanga at paggalang. Si Bodhidharma ay isang high-level Holy Emperor, ang pinakamataas na antas ng cultivation na nakita ni Lin Fang mula noong dumating siya sa Continent of the Gods. Sa labas ng mga holy shrine, sila ay malamang na napakabihirang. Ngunit nagulat si Lin Fang, hindi nasabik. At saka, ayaw talagang tanggapin ni Lin Fang at maging disipulo ni Bodhidharma, mayroon na siyang mga guro. Emperor Shi at Emperor Yu. Lin Fang, ano pa ang hinihintay mo? Halika at batiin ang iyong guro. Sabi ni Zuan Yuan Mo kay Lin Fang nang makita niyang wala itong sinabi. Maging si Bodhidharma ay tumingin kay Lin Fang sa kakaibang paraan, ano ang mali sa kanya? Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin kay Bodhidharma, kinuyam niya ang kanyang kamao nang humihingi ng tawad at sinabi. Master Bodhidharma, lagi kong tatandaan ang iyong mabuting hangarin at kabaitan. Salamat sa mataas na pag-iisip mo sa aking hamak na sarili. Gayunpaman, mayroon na akong mga guro, hindi ako maaaring magkaroon ng pangunahing guro. Lubos akong nagsisisi. Salamat sa iyong pag-unawa. Hindi naman siya mukhang kinakabahan. Siya ay matatag. Nakapagtataka, tumanggi si Lin Fang. Napakagaling. Gaya ng inaasahan, nang sabihin niyo ni Lin Fang, agad na tumigil sa pagngiti si Bodhidharma. Mukha pa siyang galit. Sabihin mo ulit. Galit na sigaw ni Bodhidharma, itinuro si Lin Fang. Hindi ako maaaring magkaroon ng bagong guro, kung hindi, iyon ay kawalang galang sa aking mga guro. Walang takot na sabi ni Lin Fang. Nagtanong si Bodhidharma, nasaan sila? Gaano sila kalakas? Master, wala sila dito. Hindi ko alam kung nasaan sila. Low-level Holy King sila. Matapat na sabi ni Lin Fang. Nang marinig ni Bodhidharma at ng iba pa si Lin Fang, tumawa silang lahat. Karamihan sa mga tao ay tumingin kay Lin Fang nang nanunuya. Tungkol sa pagtawa ni Bodhidharma, hindi naintindihan ng mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. Lin Fang, ang iyong guro ay mga low-level Holy Kings lamang. Hindi ka na nila matutulungan. Bakit mo pa sila tinuturing na mga guro? Tanong ni Bodhidharma. Na-curious siya. Hindi niya naiintindihan ang estado ng pag-iisip ni Lin Fang. Hindi na kailangang mag-isip ni Lin Fang na sumagot, agad siyang sumagot. Dahil ang guro ay parang ama. Ha. Sige, mabuti. Ang guro ay parang ama. Hindi pa tapos magsalita si Lin Fang nang buong pusong tumawa si Bodhidharma. Hindi maintindihan ng mga tao kung masaya ba siya o galit. Hindi rin maintindihan ni Zuan Yuan Mo. Ang tanging magagawa niya ay manood. Tumingin si Lin Fang kay Bodhidharma. Tumanggo si Bodhidharma bilang pagsang-ayon at ngumiti. Tiyak na magiging isang overlord ka balang araw. Tungkol sa isang guro bilang isang ama ay isang bagay na maganda. Mabait kang bata. Sa makatuwid, mangyaring patawarin mo ako, hindi ako maaaring magkaroon ng bagong guro. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Bodhidharma at sinabing, talaga, may teacher ka na, kaya hindi ka na magkakaroon ng bago. Kehe, hindi ka marunong magiba ng mabuti sa masama. Gusto ka ng isang high-level Holy Emperor na kunin bilang isang disipulo, at nakakagulat kang tumanggi. Sabi ni Tian Qiyong, sumulyap kay Lin Fang at nakangiting nanunuya. Maraming tao ang nanunuya sa kanilang sarili, ngunit hindi nila ito ipinakita, ayaw nilang masaktan si Bodhidharma. Narinig ni Bodhidharma ang sarkastikong pahayag ni Tian Qiyong, sinulyapan niya ito at walang pakialam na nagtanong. Kung gusto kitang kunin bilang isang disipulo kahit na mayroon ka ng guro, ano ang iyong magiging reaksyon? Nagulat si Tian Qiyong. Ang pag-iisip na ma-recruit ng isang high-level Holy Emperor mismo ang nagparamdam sa kanya ng pagkasabik. Hindi naglakas loob si Tian Qiyong na mag-isip, mabilis siyang sumagot. Hindi tatutol ang aking guro kung ako ay maging disipulo ni Master Bodhidharma. Hindi ko kailangang mag-alala kung ano ang iniisip niya. Oh, kehe. Nang marinig iyon ni Bodhidharma, ngumiti siya ng kakaiba. At ikaw, kung gusto kitang i-recruit bilang alagad kahit na may guro ka na, ano ang magiging reaksyon mo? Tanong ni Bodhidharma kay Manan. Ang pag-iisip ay nagpasigla rin kay Prinsipe Nan, ngunit siya ay mukhang mas kalmado kaysa kay Tian Qiyong. Hihilingin ko ang kanyang pahintulot, pagkatapos ay titigil ako sa pagiging alagad niya, at ako ay magiging iyo. Napabuntong hininga ang lahat nang marinig ang tugon ni Prinsipe Nan. Iba-iba ang mga tao. Nang marinig ni Bodhidharma ang 2 taong iyon, malamig siyang ngumiti. Muli niyang sinulyapan si Lin Fang, na may higit na pagpapahalaga kay Lin Fang. Kahit pareho kayong talented, hindi kayo mabubuting tao, hinding-hindi ako kukuha ng mga taong tulad ninyo bilang mga disipulo. Kahit na gusto ni Lin Fang na maging disipulo ko ngayon, tatanggi ako. Sabi ni Bodhidharma, nakangiting nanunuya. Ang mga ekspresyon ni Tian Qiyong at Prinsipe Nan ay lubhang nagbago. Galit na galit sila, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita, ang tanging nagawa lang nila ay ang pagkayam ng kanilang mga kamao.
Galit silang tumingin kay Linfang. Tumiti si Linfang ng pilit. Binigyan siya ni Bodhidharma ng dahilan upang gumawa ng isang bagay laban sa kanila, ngunit kahit na hindi niya ginawa, tiyak na maghayganti siya sa isang punto. Linfang, maaari kang maging punong alagad ko, ngunit hindi mo kailangang ituring ako bilang iyong guro. Maaari mo akong ituring na isang guro at tawagin akong Master Bodhidharma, ano sa palagay mo? Tanong ni Bodhidharma kay Linfang. Maaring tanggihan iyon ni Linfang, ngunit ngumiti siya at sinabi. Salamat sa mataas na pag-iisip mo sa akin, guro. Sumasang-ayon ako. Haha, mabuti. Kaya simula ngayon ikaw na ang aking punong disipulo. Ipapakita ko sa lahat sa God Sect na ang aking punong disipulo ay isang taong may mataas na moral. Emph. Sabi ni Bodhidharma, tumawa ng malakas at ibinuka ang kanyang mga braso, ang Demon Chi ay gamulong sa mga alon sa paligid niya. Nagmamadaling umatras ang mga tao. Natatakot silang maabot sila ng Demon Chi. Napatras din si Zuan Yuan mo. Si Linfang lang ang nanatili sa kinaroroonan niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang lakas ng demonyo ni Bodhidharma. Nang makita niyang pinag-aaralan ni Linfang ang kanyang enerhiya ng demonyo, nagulat si Bodhidharma. Masaya siyang ngumiti at naisip na napakasarap magkaroon ng ganitong punong disipulo. Munting bata, ang paglilinang ng demonyo ay hindi kapani-paniwala. Ang mga demonyo ay malaya at walang takot. Ang mga demonyo ay likas at walang pigil. Umalangaw sa isipan ni Linfang ang boses ni Bodhidharma, ngunit hindi siya narinig ng ibang tao. Gayunpaman, may mga taong naiinggit kay Linfang, habang ang iba ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Galit na galit sina Tian Qiyong at Prinsipe Nan at nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Gusto lang nilang patayin si Linfang. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 43, pagtanggap ng mga hamon. Salamat, Master Bodhidharma. Sabi ni Linfang, magalang na itinaas ang kanyang kamao. Ang lakas ng demonyo ni Bodhidharma ay nagbigay daan kay Linfang na maunawaan ang iba't ibang aspeto tungkol sa paglilinang ng demonyo. Agad na umunlad ang Demon Level 2 ni Linfang na si Dao. Walang anuman. Para akong guro sa iyo, kahit na hindi mo ako tinuturing na ganoon. Nakangiting sabi ni Bodhidharma. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at naalala ang kanyang Demon Chi. Nawala ang Demon Chi. Napatingin ang lahat kay Linfang at Bodhidharma. Hindi talaga nila naiintindihan ang nangyayari. Tumingin sina Tian Qiyong at Prinsipe Nan kay Linfang, naramdaman na tumaas ang kanyang chi. Itinuro na ni Bodhidharma kay Linfang ang ilang bagay. Sige, si Master Bodhidharma ay nakakuha na ng isang punong disipulo, kayong dalawa ay maaaring maging aking mga disipulo. Sinabi ni Zuan Yuan mo kina Tian Qiyong at Prinsipe Nan. Ano kaya ang masasabi nila? Maaari lamang nilang tanggapin na maging disipulo ni Zuan Yuan mo. Si Linfang ay naging kapwa-disipulo ng kanilang guro. Galit na galit sila, pero anong magagawa nila? Wala. Ang pinakamahusay na magagawa nila ay maghintay ng pagkakataon para patayin siya. Brother Linfang, ito ba ang iyong mga asawa? Tanong ni Zuan Yuan mo, nakatingin kay Meng Qing at Tang Yuyu. Mas maganda ang pakinggan niya ngayon. Talagang, asawa ko sila. Matapat na sabi ni Linfang habang hawak ang mga kamay ng kanyang asawa. Tumanggo si Zuan Yuan mo at sinabi. Nakapasa sila sa pagsusulit. Maaari silang maging mga disipulo ni Han Xianzi, ano sa palagay mo? Han Xianzi. Tumingin si Linfang kay Zuan Yuan mo sa kakaibang paraan, sino si Han Xianzi? Walang problema. Maaari silang maging mga disipulo ni Han Xianzi. Sabi ni Bodhidharma. Tumanggo si Zuan Yuan mo. Naisip ni Bodhidharma na ito ay isang magandang ideya, kaya hindi nakipagsapalaran si Linfang sa pamamagitan ng hindi pagsang-ayon. Gayunpaman, tumingin si Linfang kay Bodhidharma ng may pag-aalinlangan. Napansin iyon ni Bodhidharma at nagsimulang magpaliwanag ng mga bagay-bagay kay Linfang. Sa God Sect, maraming paksayon. Ang guro ni Zuan Yuan mo ay isang mahusay na elder. Magka-level kami ni Zuan Yuan mo. Si Han Xianzi ang pinuno ng isa pang paksayon, at tayo ay nasa parehong antas. Babae lang ang nire-recruit niya. Ang iyong mga asawa ay maaaring maging mga alagad niya, hindi mo kailangang mag-alala. Iilan lang ang mga paksayon na iyon? Tanong ni Linfang. Siyempre hindi. Bukod sa tatlong iyon, may iba pang paksayon, pinakamataas na paksayon at divine faction. Ang mga alagad ng mga pinuno ng Supreme Factions ay mga Patriarch, habang ang mga pinuno ng Holy Factions ay ang pinakamarangal na uri, sila ay mula sa Holy Shrine. Mayroon silang napakataas na posisyon sa God Sect. Matiyag ang ipinaliwanag ni Bodhidharma. Narinig siya ng lahat. Si Zuan Yuan mo ay isang alagad ng pinakamataas na elder. Ang mga alagad ng pinakamataas na matatanda ay kasalukuyang mga patriarka. Kaya, hindi ba Patriarch na rin si Linfang? Tiningnan ni Tian Qiyong at Prinsipe Nan si Linfang ng may galit. Si Linfang ay mayroon na ngayong mataas na katayuan sa lipunan sa God Sect. Sila ay mga alagad na mababa lamang ang rango ngayon. Naunawaan ni Linfang ang ibig sabihin nito, at nagulat siya.
Napakataas ng katayuan sa lipunan. Ang mga kapwa niya disipulo ay mga patriarch ng God sect. Sige, lahat, good luck sa iyong cultivation. Kapag ganap na natapos ang pagsusulit, dadalhin kita sa iyong mga tirahan. Magagawa mong magsanay ng paglilinang doon. Sabi ni Bodhidharma. Umupo ulit siya sa upuan niya, at nagmukha na naman siyang estatwa. Nakahinga si Zuan Yuanmo. Maaaring magsimula ang pagsusulit ng Half-Holy Emperors. Mayroong dalawang paraan upang maging kwalipikado. Ang unang pagpipilian ay umakyat sa hagdan. Ang pangalawang solusyon ay humanin ng isa sa tatlong ito, kung manalo ka, papalitan mo sila. Sabi ni Zuan Yuanmo, sabay tingin kay Lin Fang. Naunawaan na niya ngayon na maaaring gusto ni Bodhidharma na gamitin ang mga taong iyon upang makita kung maaaring makipagkompetensya si Lin Fang sa kanila o hindi. Kung siya ay nabigo, hindi siya magiging kwalipikadong maging disipulo ni Bodhidharma. Naiintindihan din iyon ni Lin Fang. Siya ay naging punong disipulo ni Bodhidharma, maraming tao ang naiinggit sa kanya at gustong palitan siya. Malamig na ngumiti sina Tian Qiyong at Prinsipe Nan. Maaaring maging maganda ang sitwasyon ni Lin Fang, ngunit maaari rin itong magdulot ng kanyang pagkawasak. Ilang Half-Holy Emperors ang haamon sa kanya ngayon. Ang mga gustong umakyat sa hagdan ay maaaring magsimula ngayon. Sabi ni Zuan Yuanmo. Si Zuan Yuanmo ay parang walang kibo. Sa sandaling iyon, ang buong pulutong ay natulala dahil isang Half-Holy Emperor lamang ang nagsimulang umakyat sa hagdan. Nakasuot siya ng asul na damit. Alam ng lalaking iyon na si Lin Fang at ang iba pa ay napakalakas. Ngayon, nagpa siya siyang umakyat sa hagdan. Ang iba pang Half-Holy Emperors ay naghihintay. Napabuntong hininga si Zuan Yuanmo. Ang ilang mga tao ay handa na gawin ang lahat ng mga panganib para sa kanilang sariling mga benepisyo. Ngayon, mga naghahaman, posible ang mga laban hanggang kamatayan. Sigaw ni Zuan Yuanmo, nagdagdag ng bagong panuntunan. Agad na umatras ang dalawang Half-Holy Emperors nang marinig nila iyon. Gusto nilang umakyat sa hagdan sa halip, ngunit pinigilan sila ni Yu Qing na gawin iyon. Maaari lamang nilang hamanin ang mga tao. Unang humahamon, sabihin ng malinaw kung sino ang gusto mong hamanin. Sabi ni Zuan Yuanmo sa karamihan. Mauna na ako, gusto kong hamanin si Lin Fang. Sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit, na nakaturo kay Lin Fang. Nakatutok si Lin Fang. Sinabi niya nang walang pakialam. Tinatanggap ko ang hamon. Ako ay magiging punong disipulo, kung gayon. Galit na sigaw ng lalaki. Inihagis niya ang sarili kay Lin Fang, itinaas ang kanyang kamao. Tubig daw. Kinokontrol ng lalaking iyon ang isa sa 5 elemento, ang tubig. Level 2 din ang kanyang tubig na daw. Malamig na ngumiti si Lin Fang. Ang taong ito ay talagang labis na pinahahalagahan ang kanyang sariling mga kakayahan. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamao at inihagis ito. Isang nakakatakot na enerhiya ng demonyo ang lumitaw at pinalibutan ang tubig ng daw. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng lalaki, at dali-dali siyang umatras. Ngunit paano siya mabibigyan ni Lin Fang ng anumang pagkakataon? Bilis niyang binitawan si Dao at nawala. Nag-iba ang ekspresyon ng lalaki habang namumutla. Naramdaman niya ang presensya sa likuran niya, ngunit wala siyang oras para mag-react, tumalsik agad ang dugo, natangi siya at bumagsak sa lupa. Lumitaw sa paligid niya ang isang bunganga na ilang metro ang lapad. Nabigo ang unang naghamon. Malakas na sabi ni Lin Fang. Sasama ako ngayon. Pinukaw ni Lin Fang ang iba pang mga naghamon at sinaktan ang kanilang dignidad. May dumating at hinamon siya agad. Medyo bata pa siya at nakasuot ng itim na damit. May arched sword ang likod. Isa itong makapangyarihang sandata ng Holy King, isang sandata ng kalahating Diyos. Ang kanyang talam ay agad na gumapang sa kalangitan, isang itim na trail na lumilitaw sa kalangitan. Tumalon pabalik si Lin Fang ng mabilis hanggat maaari. Dumaan ang mga ilaw sa tabi niya. Ang taong iyon ay mas malakas kaysa sa naunang naghamon. Inilabas din ni Lin Fang ang kanyang God Sword. Isa rin itong sandata ng kalahating Diyos. Sirang space. Galit na sigaw ng lalaki. Lumipat muli ang talam patungo kay Lin Fang. Naglalaman ito ng isang agresibong matalas na lakas ng daw na tinadtad sa kalawakan. Ang espasyo ay pinutol sa dalawang magkaibang bahagi. Nagsimulang tumawa ang lalaki, parang nanalo na. Ito ay walang silbi laban kay Lin Fang, bagaman. Si Lin Fang ay gumugol ng daan-daang taon sa Ganjin's Time, sinabi sa kanya ni Mr. Time na ang espasyo at oras ay hindi maarok na mga uri ng lakas ng daw. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kaliwang kamay, at nawala ang level 2 space strength. Ang kanyang God Sword ay gumagapang sa buong kalawakan. Lumipad ang ulo ng lalaki, at bumagsak ang katawan nito sa lupa. Ito ang unang Half-Holy Emperor na namatay. Natalo ang pangalawang challenger. Sino pa ang gustong sumubok? Si Lin Fang ay nakatayo sa langit habang hawak ang kanyang God Sword, tumutulo ang dugo mula rito. Mukha siyang Diyos ng digmaan. Ang boses niya ang nagpakilabot sa puso ng mga tao.
Walang nang ahas na hamanin muli si Linfang. Masyadong delikado ang paghamon sa kanya na maging punong disipulo. Hamanin ko si Tian Qiyong. Hamanin ko si Prince Nan. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagpa siya ang ilang tao na hamanin sina Tian Qiyong at Prinsipe Nan sa halip na si Linfang. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Linfang, sinulyapan niya sina Tian Qiyong at Prinsipe Nan upang makita ang kanilang mga ekspresyon. Hinatak nilang dalawa ang mahabang mukha. Master, pwede na ba tayong umalis? Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 44, Han Xianzi. Alam ni Linfang na pagkatapos patayin ng Half-Holy Emperor na iyon, walang sino man ang maglalakas loob na hamanin siya. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung nanatili siya o hindi, walang sino man ang haamon sa kanya. Natitiyak niya ngayon na walang papalit sa kanya bilang punong disipulo. Sa makatuwid, hindi niya kailangang manatili doon. Mas mainam na huwag mag-aksaya ng oras. Kung maipapakita sa kanya ni Bodhidharma kung saan siya maaaring magsanay ng paglilinang na magiging perpekto. Nais din niyang pumunta sina Mengqing at Yuyu at makilala si Han Xianzi. Alam ni Bodhidharma kung ano ang iniisip ni Linfang. Wala rin siyang ganang manatili doon. Taon-taon, pinupuntahan niya ang event at hanggang ngayon ay wala pa siyang nahanap na alagad. Masaya siya na natagpuan niya si Linfang. Umalis si Bodhidharma, sinundan ni Linfang at ng kanyang dalawang asawa. Nagkataon na sa sandaling iyon, ang lalaking nakaasol na damit na umaakyat sa hagdanan ay nakarating sa 10,000 hakbang. Bilang resulta, siya ang naging ika-4 na disipulo ng God Sect. Napanood niya ang iba pang half-holy emperors na hinahamon sina Tian Qiyong at Manan. Napatingin si Linfang sa lalaki. Naisip ni Linfang na mukhang malakas siya, ngunit hindi niya alam kung bakit. Pinanood ng lalaki si Linfang na umalis. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng masama sa loob ng 1 millisecond. Si Bodhidharma at ang 3 iba pa ay dumating sa harap ng isang malalamig na palasyo. Ang lamig ay tumagos hanggang sa kanilang mga buto. Nanlamig at nanginginig si Linfang. Palasyo ito ni Han Xianzi. Tatawagan ko siya. Sabi ni Bodhidharma kay Linfang. Siya ay sumigaw. Matandang hayop, lumabas ka. Labas, labas, labas. Nagsimulang umilo ang palasyo. Isang malaking bato ng yelo ang lumipad patungo sa kanila ng napakabilis. Hindi man lang ito makita ni Linfang dahil napakabilis nito. Lumipad ito patungo kay Mengqing at Yuyu. Tumalon si Linfang pasulong, gustong protektahan ang kanyang mga asawa, ngunit itinaas ni Bodhidharma ang kanyang kaliwang kamay at pinalibutan ng mga itim na ilaw si Linfang. Natunaw ang iceberg. Matandang hayop, iyon ang aking alagad at ang kanyang mga asawa. Huwag mo akong pakialaman. Galit na sigaw ni Bodhidharma. Tihi. Ikaw na matandang multo, ang boring mo. Nakakainip. Sabi ng isang multo na boses. Imposibleng sabihin kung ito ay isang lalaki o isang babae. Ngunit nang makita ni Linfang si Han Xianzi, agad niyang naisip ang ilang salita na narinig niya sa Earth, Epicene. Kumislap ang mga asol na ilaw at lumitaw ang isang payat na lalaki sa tuktok ng palasyo. Umabot sa bewang ang buhok niya. Nakasuot siya ng pambabae na damit at naka-makeup, na may snowy white legs. May yelong lumulutang sa paligid niya. Mukha siyang demonyong halimaw. Si Han Xianzi iyon. Bulong ni Tang Yuyu. Nagulat siya. Mukhang nahihiya si Linfang at ngumiti ng pilit, napakamot ng ulo. Hindi niya alam kung paano magre-react. Sinulyapan niya si Bodhidharma. Umubo si Bodhidharma at ibinalik ang tingin kay Linfang. Sa pamamagitan ng pagubo, sinadya niyang sabihin kay Linfang na huwag magsalita ng kahit ano. Han Xianzi, naparito ako para bigyan ka ng 2 disipulo. Sila ang mga asawa ng aking disipulo. Sabi ni Bodhidharma, itinulak si Linfang pasulong. Kahit na nakasuot sila ng mga naka-plated na sombrero na kawayan, mayroon silang hindi kapani-paniwalang mga figura. Kumislap ang mga mata ni Han Xianzi nang makita niya ang mga ito. Phew, ang init. Ang pagkakaroon ng mga hotties bilang mga disipulo ay isang magandang bagay. Salamat, Silver Fox. Sabi ni Han Xianzi. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at lumitaw ang 2 ice winter hunting dog sa harap ng mga asawa ni Linfang. Sila ay napaungol at tumahol ng galit na galit, nanlilisik ang mga babae. Talon ka sa kanila. Kapag nakasakay na kayo sa kanila, ituturing ko kayong mga alagad ko. Kung sino man ang gumawa ng kaguluhan sa iyo, dudurugin ko sila. Sabi ni Han Xianzi sa malambing, pambabaeng boses. Nagkatinginan sina Mengqing at Tang Yuyu at pagkatapos ay tumingin kay Linfang. Tumanggo si Linfang, kaya't ang 2 babae ay naglakad patungo sa mga ice winter hunting dogs ng buong ingat. Ang ice winter hunting dogs ay pinakamataas na hayop sa mundo ng pagtatanim ng yelo. Ngunit si Mengqing ay si Zhu Linglong, isang holy snow fox, hindi maihahambing ng mga aso. Ang aso na nilakad ni Mengqing ay agad na naramdaman na siya ay isang hindi kapani-paniwalang nilalang ng nyebe, at agad na nagsulte. Ibinaba nito ang ulo at naglabas ng maikli at mababang balat.
Natigilan si Han Xianzi at mas binigyang pansin si Meng Qing. Ikaw si Zhu Linglong. Han Xianzi habang nakatitig kay Meng Qing. Alam ni Meng Qing na ang kanyang tunay na katayuan sa lipunan ay natuklasan. Hindi siya makapagsinungaling sa dalawang high-level Holy Emperors na nakatayo sa harapan niya. Kaya naman, ang tanging nagawa niya ay tumango. Han Xianzi hindi nagsalita at naglakad papunta kay Bodhidharma. Pagkatapos siya ay hinalikan si Bodhidharma. Si Lin Fang ay namangha. Oh heavens! Hindi nakaimik si Lin Fang. Si Bodhidharma ay hindi nakaimik at nagulat din, at pagkatapos ay galit na galit. Sinuntok pa niya si Han Xianzi. Tumiti ng malambing si Han Xianzi. Tinapik niya ang balikat ni Bodhidharma at naglakad papunta kay Meng Qing, nakangiti. Zhu Linglong, hindi ka panipaniwala, napakasayang makilala ka. Guro, nagmalabis ka. Sabi ni Meng Qing na nakangiting walang pakialam, ngunit namumula. Han Xianzi at sinabing minsengli. Tawagin mo akong Sister Han, huwag mo akong tawaging Master. Hindi naman ako ganoon katanda. Tumalsik ang dugo sa ilong ni Lin Fang. Hindi pa siya nakatagpo ng isang tulad nito bago. Ah, Sister Han. Tumiti si Meng Qing ng pilit. Kehe, mabuti, ikaw ang aking direktang disipulo mula ngayon. Sabi ni Han Xianzi na nakangiti. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tang Yuyu at ngumiti. Mayroon kang espesyal na katawan, magandang munting birdie. Silver Fox, ang galing ng dalawang hatis na yan. Salamat sa pagpapakilala sa kanila sa akin. Sabi ni Han Xianzi, na nakangiti kay Bodhidharma. Naging berde ang mukha ni Bodhidharma, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Tikas na ngumiti si Han Xianzi. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga kamay ni Meng Qing at Yuyu at ngumiti kay Lin Fang. Bata, sasama ako sa iyong mga asawa. Kung gusto mo silang makita, maaari kang pumunta sa Ice Palace. At mag-ingat ka, dahil baka ang mga banal na lalaki na iyon ay matako sa iyong mga asawa, hehe. Pagkatapos ay tumalon din siya sa isang ice winter hunting dog, at lahat sila ay umalis. Pinanood ni Lin Fang si Meng Qing at Yuyu na mawala sa loob ng palasyo. Nakahinga siya ng maluwag. Kasama si Han Xianzi, ligtas sila at malamang na malapit na silang maging Supreme Holy Kings. Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Bodhidharma, na berde pa rin ang mukha. Tiningnan siya ni Lin Fang ng kakaiba. Napalingon si Bodhidharma nang makita niya ang ekspresyon ni Lin Fang. Kehe, Master, ano ang relasyon mo kay Han Xianzi? Nang aasar na tanong ni Lin Fang. Galit na sumigaw si Bodhidharma. Gusto mong lumaban, bata? Kehe, huwag kang magalit. Nagbibiro lang ako. Sabi ni Lin Fang. Mapanganib ang pakikipagbiruan kay Bodhidharma, kaya tumigil siya sa pagsasalita. Lalaki talaga siya. Ngunit nagbago ang kanyang katawan nang magsimula siyang magsanay ng pagtatanim ng yelo. Ngayon epasin na siya. Bamantong hininga si Bodhidharma. Sinulyapan niya ang palasyo ng yelo at umalis. Bata, hindi siya nagbibiro nang magsalita siya tungkol sa mga banal na lalaking iyon. Kapag naiinip na sila, pumupunta sila sa Ice Palace para asarin ang mga babae. Bantayan mo ang iyong mga asawa. Sabi ni Bodhidharma habang naglalakad palayo. Kumurap si Lin Fang. Hindi niya makakalimutan iyon. Kung hinaras ng mga banal na lalaki ang kanyang mga asawa, papatayin niya sila, at kung hindi niya sila mapapatay, hihingi siya ng tulong sa matandang baka. Sa pag-iisip tungkol doon, huminga ng malalim si Lin Fang at sumunod kay Bodhidharma. Han Xianzi ay kahanga-hanga, ang palasyo ni Bodhidharma ay malamang na hindi rin kapanipaniwala. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 45, Misteryo ng Lens. Dumating si Lin Fang sa palasyo ni Bodhidharma, talagang hindi kapanipaniwala. Ito ay kahanga-hanga, Randy. Kahit na ang mga gusali ng shrine sa kontinente ng Siyam na Ulap ay hindi kapanipaniwala. Kahit na magaganda ang mga gusali, napapaligiran din sila ng malamig at mapanglo na enerhiya ng demonyo. Ang mga ordinaryong tao ay natatakot kapag tinitingnan ito. Parang walang buhay na lugar. Lin Fang, mayroong demonyong enerhiya sa lahat ng dako dito. Kung may hindi ka maintindihan, pumunta ka sa maliit na mundo para hanapin ako. Alis na ako. Sabi ni Bodhidharma kay Lin Fang. Ibinalot niya ang kanyang manggas, naging itim na usok, at nawala. Naunawaan ni Lin Fang na ang mga palasyo sa paligid ay ang maliliit na mundo ng mga taong iyon. Ang palasyo ni Bodhidharma ay isang maliit na mundo. Ang palasyo ni Han Xianzi ay isa ring maliit na mundo. Nanginginig si Lin Fang sa pagkabalisa at takot pa nga kapag naiisip si Han Xianzi. Ang pag-iisip na puntahan ng kanyang dalawang asawa at mabangga si Han Xianzi ay nag-aalala sa kanya. Lamingga-lingga si Lin Fang sa paligid at pagkatapos ay pumasok sa palasyo. Ito ay walang laman. Nakahanap si Lin Fang ng silid na angkop para magsanay ng paglilinang. Malakas na ngayon si Lin Fang, at kaya niyang mabuhay sa sarili niyang mundo. Hindi niya kailangan ng marami. Ngunit ngayon siya ang pangunahing disipulo ni Bodhidharma. Ito ay isang mataas na katayuan sa lipunan, kahit si Zuan Yuan mo ay itinuturing itong prestihiyoso.
Kahit na si Zuan Yuan Mo ay hindi punong disipulo ng Supreme Elder, binigyan nila siya ng kapangyarihang mag-recruit ng mga bagong disipulo, isang mahalagang gawain. Pumasok si Lin Feng sa silid at tinatakan ito mula sa loob gamit ang bakanteng espasyo ng lakas ng Dao. Kinuha ni Lin Feng ang kristal na lens na kinuha niya mula sa espasyo ng salamin noong isang araw at sinuri ito. Ito ay kumikinang at translucent. Damdam ni Lin Feng ang isang malakas na espasyo at oras na lumalabas mula rito si Dao. Parang selyado ang espasyo at oras sa loob. Matagal nang nasa mundong iyon si Lin Feng at naiintindihan niya ang ilang bagay. Kung gusto niyang maging mas malakas, kailangan niyang maunawaan at kontrolin ang higit pang mga uri ng level 2 Dao. Ang mas maraming uri ng antas ng dalawang lakas ng Dao na kinokontrol niya, mas magiging malakas siya. Kinokontrol ni Yuqing ang dalawang uri ng antas ng dalawang Dao, kaya naman siya ay isang mas malakas na uri ng Half-Holy Emperor at may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa maraming tao. Salamat sa kanyang espesyal na uri ng katawan, nagkaroon si Lin Feng ng kakayahang maunawaan ang ilang uri ng lakas. Sa makatuwid, nais niyang gawin ang lahat ng kanyang lakas ng Dao na maabot ang ikalawang antas. Sa paggawa nito, magagawa niyang malampasan ang lahat ng iba pang tao sa parehong antas. Ang espasyo at oras na lakas ng Dao sa kristal na lente ay tila misteryoso at hindi maarak. Kailangang sipsipin ito ni Lin Feng at pag-aralan ito. Inaasahan niya na sa ganoong paraan, ang kanyang espasyo at oras na si Dao ay aabot sa ikalawang antas. Ngunit ang selyo ay medyo lumalaban. Napakahirap para kay Lin Feng na sirain ito ng mag-isa. Kahit na kinuha siya ni Bodhidharma bilang kanyang punong disipulo, kailangan pa rin niyang makita kung paano mag-evolve si Lin Feng sa hinaharap, kaya hindi siya pinagkatiwalaan ni Lin Feng. Ang tanging taong lubos niyang pinagkatiwalaan ay ang matandang baka. Master Ox, pwede ka bang magpakita? Si Lin Feng ay nagtanong. Ang matandang baka ay pinutol ang kanyang koneksyon kay Lin Feng. Malamang ay may plano siya, o baka natatakot siya kay Bodhidharma. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang matandang baka sa harap ni Lin Feng na may kakaibang ekspresyon. Lin Feng, huwag na huwag kang makipag-ugnayan sa akin kung nasa paligid si Bodhidharma. Sabi ng matandang baka. Nag-aalala si Lin Feng. Gaya ng inaasahan, malamang nakilala ng matandang baka si Bodhidharma. Lin Feng, ang relasyon ko kay Bodhidharma ay komplikado. Sa makatuwid, hindi niya malalaman na nag-e-exist ako. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo ang isang bagay, napakalaking bagay na naging punong alagad ka niya. Mapagkakatiwalaan mo siya. Sabi ng matandang baka. Naunawaan niya ang nararamdaman ni Lin Feng. Nakahinga si Lin Feng. Master Ox, maaari mo ba akong tulungang suriin ang kristal na lente na ito? Kinuha ni Lin Feng ang kristal na lente at ibinigay ito sa matandang baka. Sinulyapan ito ng matandang baka at bumalik kay Lin Feng, nagtanong. Nahanap mo ba ito noong isang araw sa salamin? Talaga, nahanap ko ito noong araw na iyon. Hindi ko sinabi kahit kanino. Tumanggo si Lin Feng. Umupo siya sa kama sa kwarto. Hinawakan ng matandang baka ang lente at ipinikit ang kanyang mga mata. Lumitaw ang ilang asol na ilaw sa paligid ng kristal at isang malakas na espasyo at oras na lumitaw si Dao. Natuwa si Lin Feng at sinimulan niya itong pag-aralan kaagad, ngunit ang matandang baka ay tumigil sa pagpapakawalan ng lakas at ibinalik ito kay Lin Feng. Anong ginagawa mo, Master? Sabi ni Lin Feng. Hindi niya naintindihan. Bakit tumigil ang matandang baka? Mayroong sirang kaluluwa ng high-level Holy Emperor sa loob. Huwag sirain ang selyo, kung hindi, ikaw ay nasa malaking panganib. Sabi ni Master Ox. Si Lin Feng ay mukhang natigilan at tumanggo. Sige, naiintindihan ko. Babaliin ko ito kapag malakas na ako. Noong una ay gusto ni Lin Feng na sirain ito, pag-aralan ng espasyo at oras ng lakas ng Dao nito, ay evolve ang sarili niyang espasyo at lakas ng oras sa ikalawang antas, at pagkatapos ay patayin sina Tian Qiyong at Prinsipe Nan. Ngunit natuloy ang plano. Nakita ng matanda na nabigo si Lin Feng. Tumiti siya, kinamot ang kanyang balbas at sinabing, huwag kang mabaigo. Ikaw ang pangunahing disipulo ni Bodhidharma. Maaari kang pumunta at humingi ng tulong sa kanya. Humingi ng tulong kay Bodhidharma. Nagulat si Lin Feng. Isa siyang high-level Holy Emperor. Ang isang sirang kaluluwa ng parehong antas ay hindi nagbabanta sa kanya. At saka, kapag nasira mo ang selyo, mas mataas ang tingin niya sa iyo dahil ito ang magpapatunay na may tiwala ka sa kanya. Siya ay magtitiis sa iyo at magtuturo sa iyo ng maraming bagay. Huwag mong kakalimutan na tagapagmana ka ng aking amo, kailangan mong patuloy na maging mas malakas. Nasa God Sect tayo ngayon. Masasabi ko sa iyo ang totoo, kilala ko ang maraming tao sa God Sect, kasama sina Bodhidharma at Han Xianzi. Noong mga araw, tinuruan sila ng aking Panginoon ng maraming bagay. Hindi sila magiging kung sino sila ngayon kung hindi nila siya nakilala noon. Ikaw ang tagapagmana ng aking amo, kaya dapat kang maging mas malakas kaysa sa kanila. Sabi ng matandang baka.
Biglang nakaramdam ng pressure si Linfang nang marinig niya iyon, ngunit hindi siya natakot sa pressure. Sa simula pa lang sa Yangzhou City, siya ay nasa ilalim ng pressure. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga problema ay lapitan sila ng sunod-sunod, naabot na niya ang tuktok ng Continent of the Nine Clouds, hindi siya natakot ng kaunti pang pressure. Master Ox, huwag kang mag-alala. Hindi ko bibigwin ang Diyos. Mabuti. Babalik ako, kung gayon. Pumunta at tingnan ang Bodhidharma. Walang makakaalam tungkol sa akin, kaya hindi kita matutulungan. Sabi ng matandang baka. Nawala siya sa silid, pabalik sa mundo ni Linfang. Pagkalipas ng ilang minuto, masaya siyang nakikipag-chat kay Yu Menghe, Lin Hai, at Liu Fei. Tumingon-lingon si Linfang sa sarili niyang mundo at bamaantong hininga. Ang kanyang mga magulang ay may natural at walang pigil na buhay. Ginaya sila ng matandang baka. Ngunit hindi ba't kahangahangang magkaroon ng ilan na kayang protektahan ang kanyang mga magulang at gumugol ng oras sa kanila. Inalis ni Linfang ang crystal lens at lumabas ng kwarto.